hapon. Live tayo buong Pilipinas. Yes, tonight. Ano po ang event na ito at gaano ito kahalaga para sa mga taga Davao City? Mayang gabi Jay, Dog, Ednar, o sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Sa SMNI, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kami, medyo pinapawisan ako dahil napakalakas ng energy. Mabibili mo talaga yung energy ng mga taong bayan na nagsisipupunta dito ngayon sa Manggilam, Davao North Sports Complex dito sa may Manggilam, Tagum City. Ito ay napakahalagang event, hindi lang ito pagtitipon-tipon ng mga taong bayan, kundi ito ang magpapakita ng kanilang mga sentimento sa mga nangyari these past few days, actually for the past months. Simula nung nagkaroon tayo ng mga PI at kung ano-ano pang mga issues. Alam mo naman tayo na talagang sa issue pa lang ng PI talagang tinututulan na natin ito dahil nakikita natin na parang nire-railroad nila, sinushortcut nila yung pamaraan para baguhin ang ating konstitusyon. That is really something that we cannot accept. Just like what the former President PRRD said, don't tinker with the Constitution. Huwag natin galawin kasi nandiyan na yan eh. Ano pa bang kailangan natin baguhin? Baka mamaya palusot ng ito economic provisions yung pala term extension ng kanilang pakay. Hindi mo mawala sa isipan ng taong bayan na magduda dahil ginawa ng paraan na mapabilis. Kung ano mang explanation nila na hindi, ito lang gagawin namin, magdududa pa rin ang taong bayan kasi napakabilis ang proseso. Pangalawa, ito nangyari ngayon. Kahit ako, na-shock ako na biglang nasuspend ang butihing gobernador ng Davao del Norte, si Cubahib. Ito ay nagtaka kami, bakit biglang nasuspend? Hindi man lang tumaan sa proseso, hindi man lang pinasagot, wala man lang kung anong tinatawag natin na due process. So ito talaga, clearly, nakikita namin na may shortcut na ginagawa. Pinapabilis nila, nire-railroad nila, lalo na lumabas na mga usapin na pinakiusapan daw di umano na hindi ituloy itong rally. Ay hindi naman pwede yan kasi yan ang that is the right of every Filipino to express their sentiments. Lalo na laban sa mga nakikita na hindi magandang ginagawa ng ating present administration. Sir, sa ground, as a councilor, ano po ang comment ng taong bayan? Ano bang kanilang rating or kanilang feedback sa administration ngayon, especially sa Davao City? Well, yun nga. Actually, pagpasok ko pa nga dito, natagalan ako makapasok dahil maraming lumalapit sa akin. Sa akala pa nila nasa media ako. Tinatanong nila bakit ganitong sitwasyon. Parang nawalan daw sila ng gana. Dati very optimistic sila. Pero ngayon, nakikita nila na parang iba na ang takbo. So what they want really is kung ano yung nakakabuti sa taong bayan. And ito lang ang ginagawa natin, not for any other reason. What we want is magkaroon ng accountability, magkaroon ng justice, at magkaroon tayo ng seguridad. Mahirap tong sistema na parang iniipit mo yung taong bayan. Nakikita si Gop, parang iniipit na rin eh. Natural yun. Natural, like me as a public official, maaring magkaroon ako ng kaso, kakasuhan ako, may makakalaban tayo, pero idaan sa proseso. Hindi yung bigla lang magpapataw ng suspension, preventive suspension. Sir, as a former media man, as a former broadcaster, sa administrasyon na to, nararamdaman mo ba yung chilling effect sa freedom of speech? Ito, alam mo, simulat sa poll, after the election, nakikita ko na ang unang-unang agenda, just to be frank with it, is parang guluhin. Tinatarget na lang ating Vice President. Umpisa pa lang. Nakikita na natin. Pangalawa, yung Constitution. Pangatlo, ito. Parang nagigisang otoritarian eh. Parang dahan-dahan natin nakikita na, parang history is repeating itself. Yan ang nakakatakot eh. Kaya nga tingin natin, hindi malayong mangyari yan kasi nasa dugo nila yan eh. I'm not judging the person, but it is possible from what we are experiencing and witnessing right now at hindi makakailan ng taong bayan yan. Nakikita yan ng taong bayan. At sino tanongin mo, mapipil nila yan. Not only me. Sir, do you sympathize with those media organizations na sinusupil, the vloggers, and those who are alike in the industry na parang natatakot, baka sila rin na-targetin pag nagsalita sila against the government? Yan ang problema.
lahat tayo may karapatan na ipalabas natin ating mga hinanaing sa gobyerno. And whether vlog ka, media ka, karapatan ng bawat Pilipino under our Constitution, protektado tayo niyan, na ilabas natin. Now, pag may mga paraan na parang iniipit na tayo, ano kung hindi maganda yun? Yung klarong-klaro yun na pag not only to manipulate but to control the people, especially the media, kung anong sasabihin nila. Yan ang hindi maganda. Sir, what do you advise the people of Davao City sa iyong district, sa first district, at sa lahat po ng mga Pilipino nanonood, mga overseas Filipino workers, sir, live tayo buong mundo. Huwag matakot kung ano yung nasa loobin nyo, ilabas ninyo. Kung ano yung nakikita nyo, hindi nyo gusto, siwalat natin. Sabihin natin, huwag tayo matakot eh. That is our right na i-express kung ano yung mga sentimento natin sa taong bayan. Huwag tayong magpadala nitong mga pananakot, pangingipin. Let's just be free to what the government should guarantee us is our freedom of expression. Thank you, mga kababayan. Mga kababayan, yan po si Councilor Teco Campo ng 1st District ng Davao City. Ayon kay Governor Obahib, nasa 100,000 ang i-expect nila na dadalo dito sa event. Mamaya nandito si Mayor Jose Duterte ng Davao. Dito rin si Governor Edwin Obahib. Si Congressman Devon Alvarez magsasalita rin. Attorney Glenn Chong, inaasahan din nandito. Former Executive Secretary Vic Rodriguez nandito rin magsasalita. Ang kasama natin sa SMNI, former spokesman Attorney Harry Roque, at ang finale na speech mamaya ay si former President Rodrigo Duterte. Magtatagal ang event, mga kababayan, partners, at least alas 10 ng gabi. Depende na lang sa magiging takbo at magiging haba ng mga speeches ng mga panauhing tandangal. Ang nagbabantay dito sa loob ng Sports Complex, PNP, ang nagbabantay sa labas ay ang mga partners natin mula sa Philippine Army. Mula dito, gikan diri sa Tagum City para sa Justice Pilipinas, Mahal. Balik sa inyo, partners. Daghang salamat, MJ Mondihar, live mula dyan sa Tagum City. Tuloy-tuloy